Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga jin at mga demonyo. At tatalakay na natin yung mga pamiminsala ni Satanas at ng kanyang mga kampon sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. So dito, sa huli nating tinalakay, hinihimok ni Satanas ang kanyang mga kampon na salakayin ng mga mananampalataya. At meron na lang natitirang ilang mga bahagi dito ng pagtalakay. Dahil nga ang mga tao ay generally maaring mahati sa Awliyaur Rahman at Awliyaus Shaitan. Awliyaur Rahman ang mga mananampalataya at Awliyaus Shaitan ang mga hindi mananampalataya o maaring merong nagpapakilalang Muslim pero kabilang naman siya doon sa Awliyaus Shaitan. So isa pa sa mga ginagawa ng mga kampon ni Satanas, lalong-lalo na yung mga kabilang sa mga tao, innaman najwa minas syaitani liyahzunal ladhina amanu. Satanas, hinihimok niya ang kanyang mga kampon, lalong-lalo na yung mga kabilang sa mga tao, na sila ay magtipon-tipon ng sekreto upang magdulot ng kalungkutan o pinsala sa mga nanampalataya. Sinabi ito ni Allah, Suratul Mujadilah, verse 10. فَقَدْ كَانَ يَدْفَعُ الْمُشْرِكِينَ لِلتَّنَاجِي حِينَ وُجُودِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِّنْهُمْ. Sa Satanas, inihimok niya ang kanyang mga kampon na magtipon-tipon, lalong-lalo na kapag malalapit sa kanila mga Muslim. Fayadun Muslim annahu yata'amaruna alayh. At ang Muslim, kapag nakikita niya na nagtitipon-tipon ang kuffar, iisipin nga ng mga Muslim na pinagpaplanuhan siya ng kuffar. Dahil dito nga, malulungkot ang Muslim o matatakot. Bal yadfa'uhum ila harbil muslimina wa kitalihim. Hindi, syempre pagkatapos nito, syempre ituturo rin naman ni Satanas sa kanila, sa kanyang mga kampon, na digmain nga ang mga Muslim at labanan. Na maaaring hindi nga ito labanan sa pamagitan ng sandata, maaaring ito ay labanan na ideolohikal. Sa sinasabi nga, alladhina amanu, yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Sinabi ni Allah, ang mga nanampalataya ay nakikibaka sa landas ni Allah, samantalang ang mga hindi mananampalataya ay nakikibaka sa landas ng mga Diyos-Diyosan. Faqatilu awliya ash-shaytan, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Kaya labanan ninyo ang mga kakampi, ang mga kampon ni Satanas, tunay na ang plano ni Satanas ay mahina. Tunay na ang plano ni Satanas ay mahina. Sa itong dulo ng aya na ito, sinasabi ng mga scholar, sa digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo, ito yung una nating dapat na marirealize. Si Satanas ay palaging mahina. Nagiging malakas lang siya kapag ang tao ay nahuhulog sa kanyang patibong. Nagiging malakas lang si Satanas kapag nahuhulog ang tao sa kanyang patibong. Katulad lamang ng mabangis na hayop. Leon, halimbawa, mas malakas yun sa tao. Pero ang tao nagagawa niyang matalo ang leon kapag naglagay siya ng patibong. So ganoon din Satanas. Hindi niya kayang harap-harapan na kumbaga magkakaroon siya ng epekto sa tao. Pero meron siyang mga patibong. Na sa pamagitan nito kapag kinagat ito ng tao, ang tao ay magzizina, ang tao ay makikinig sa music, ang tao ay magkakasala, ang tao ay magsishirk. O kaya gagawa siya ng paraan, mga patibong, na ang mga tao ay magiging mahina sa kanilang pananampalataya.
at iba pang mga pinsala sa kanila, katulad ng pagdating sa kanila ng kulam o kaya sa pagsapi sa kanila. Lahat. Lahat ng ito ay natutupad kapag ang tao ay nagiging mahina. Siyempre lahat ng ito ay nasa pagtatakda rin ni Allah. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinablan ng kulam. Hindi naman natin masabi na mahina si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang nangyari doon, merong Hudyo na nahulog sa kanyang patibong na magpatupad ng sihir o ng kulam laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung una dapat na malalaman ng tao. Si Satanas ay mahina. Liban na lamang kung dudulutin ng tao na si Satanas ay magkakaroon ng advantage sa kanya. Liban na lang na dudulutin ng tao na mapamayanihan siya ni Satanas. Siyempre, kabilang sa mga paraan na napapamayanihan ni Satanas ang mga tao sa pagdudulot ng iba't ibang mga maling damdamin sa tao. Unang-una yung damdamin ng tao na laban kay Allah, kawalang pananampalataya, o kaya ang tao ay hindi tunay na kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, masamang damdamin ng tao laban sa kanyang kapwa at masamang damdamin ng tao sa kanyang sarili. Lalong-lalo ng kayabangan, pagmamataas, pagbabanal-banalan, pagdudunong-dunungan, at iba't iba pang masasamang ugali ng tao. So nga, sinasabi, wa huwa daiman yukhawwiful mu'minina awliya'ahu. Si Satanas palagi niyang dinudulot na matatakot ang mga mananampalataya sa kanyang mga kampon. Kasi nga mahina siya, so ang ginagawa na lang niya, pinagmumukha niya na dakila ang kanyang mga kampon. Pero mahina talaga sila kung tutuusin. Kung magiging malakas ang mga Muslim, mahina si Satanas at ang kanyang mga kampon. At napatunayan ito ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kaya nga, dapat ma-realize ito ng mga Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kayo ang pinakamainam na umma na pinasibol sa mga tao. Ngayon ang malaking tanong, kahit kuffar, pinagtatawanan tayo sa bagay na ito. Meron akong napanood sa YouTube, isang orientalist. Sabi niya mali talaga ang Islam, sigurado daw siya. Kasi kung sila pala ang pinakamainam na umma, at dumating na sa kanilang kahuli-hulihang propeta at kahuli-hulihang kapahayagan, bakit mahina sila? Di ba sampal sa atin yun? Tayo ang pinuri ni Allah na pinakamainam na umma, pero alipin tayo ng kuffar. Alipin tayo ng kuffar. Inaapak-apakan tayo ng kuffar. Kahit saan tayo makarating, nilalait tayo at minamaliit ng kuffar. Kasi ito ba talikod ang Muslim sa Islam? Hindi niya sinasabuhay ng tama ang kanyang relihiyon. May mga Muslim, siyempre naroon yung mga halimbawa ng mga Muslim na nagpapabaya at meron din namang mga Muslim na labis-labis, nagmamalabis, nagmamarunong. Akala nila sila lang ang tumutupad sa mga katuruan ng relihiyon na ito. Kaya nagmumukha tayong tanga palagi kapag kaharap natin ng kuffar. Alam naman natin na gagawin yun palagi ng kuffar. Kasi yung kuffar namumuhi nga sa mga Muslim. Kaya nga sa mga aya sa Quran, paulit-ulit sinasabi ni Allah yung mga aya na katulad ng walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Panindigan natin ng relihiyon, kahit pakamuhian ng kuffar, kahit pakamuhian ng mga nagtatambal kay Allah. Wala tayong pakialam sa kanila, maninindigan tayo. Pero ang Muslim ngayon, wala na. Kapag nagpakita ng pangil ang kuffar, tumutupi. Andiyan, may ispag, nakikisali dahil natatakot sa kuffar. At kung ano-ano pang pagkompromiso sa relihiyon dahil sa takot sa kuffar. Hindi ganun ang Muslim. Dapat tayo ay naninindigan sa relihiyon. Mahina si Satanas at ang kanyang mga kampon. Yung nga lang, ginawa lang ng mga Muslim na mas mahina ang kanilang mga sarili. Inabalan na lang ng mga Muslim nga sa panahon natin ngayon ang kanilang mga sarili sa pagpapakabanal. Umastang banal, magsalitang banal, manamit na banal, umarting banal. Pero kung mag-aaral, magsasabuhay ng relihiyon,
salat, kulang, puro forma. Forma na lang ang relihiyon na ito. Hindi ganon ang Islam. So yun yung una dapat nating malalaman at ma-realize sa bagay nito. Mahina si Satanas, pero ginagawa lang nating mahina ang ating mga sarili. Binibigyan natin siya ng pagkakataon na mapinsala tayo sa pamagitan ng pagkakasadlak sa mga ipinagbawal ni Allah o pagpapabaya sa mga inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na baligtad talaga tayo sa mga sahaba radiyallahu anhum. Sige, sinabi ni Allah tungkol kay Satanas, innama dhalikum asyaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yaon si Satanas na tinatakot niya kayo sa pamagitan ng kanyang mga awliya, ng kanyang mga kampon, ng kanyang mga kakampi. Kaya huwag din niyo silang katatakutan, bagkos ay katakutan ninyo ako kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Katakutan ninyo ako kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Huwag tayong matakot kay Satanas. Matakot tayo kay Allah. Kasi kapag tayo ay takot kay Allah, mapagwawagian natin si Satanas. Pero pag kay Satanas tayo takot, pero kay Allah hindi, ay doon na tayo mahuhulog na naman nga sa patibong ni Satanas. At yun nga, kabilang sa mga ginagamit ni Satanas na patibong, yung pinagmumukha niyang dakila, makapangyarihan, malakas ang kanyang mga kampon. Meron akong libro binabasa ngayon, yung ngayon na-post ko kagabi, yung Surprise, Kill, Vanish, may kling kasaysayan ng CIA. Sa totoo niyan, yung libro na yun, kung babasahin nyo, marami sa mga naging mission ng CIA palpak. Pinagmumukha lang sila mga bida sa pelikula sa Hollywood na nagtatagumpay sila. Bawa niyan sa Hollywood, di ba? Although British yun, si James Bond, halimbawa, di ba? Lagi pinapakita nagtatagumpay si James Bond, hindi siya natatalo, hindi siya napapatay. Pero sa totoong buhay, ang CIA maraming kapalpakan. Ang daming buhay ang nabubuwis dahil sa kanilang mga maling desisyon. Kasi hindi rin nila alam talaga ang kanilang gagawin. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Wala silang kompletong kaalaman at pagkakabatid sa mga bagay-bagay. Ang Israel ngayon, halimbawa, pinagmumukha niya na nalalaman niyang lahat. Kasi silang namumuno ngayon sa cybersecurity at sa internet. Hawak ng mga Hudyo. Facebook, Hudyo. WhatsApp, Hudyo. Pero bandang huli, lahat ng bagay ay nasa kontrol ni Allah. At wala tayong dapat na ikatakot sa kanila. Kaya Allah tayo higit na nananalig. Si Satanas, pinagmumukha niya ng kanyang grupo ay malaki, dakila, makapangyarihan at hindi matatalo ng mga Muslim, pero kaya natin silang matalo hanggat tayo ay naninindigan sa katotohanan. Pero kung ang Muslim, syempre, mali rin naman yung kanyang ipinaglalaban, walang mangyayari sa kanya. Katulad ng Hamas, na gumagamit ng terorismo para sa pagiging Arabo, para isulong ang kanilang pagiging Arabo. Bandang huli, wala namang Islam silang sinusulong Pagiging Arabo na lang. Arab nationalism ang kanilang isinusulong. Kasi kung totoong Islam ang kanilang pinaglalaban, bakit nila ginawa yung October 7, 2022 o 2023? Bakit sila sumalakay sa mga sibilyan na Hudyo? Bakit pag may napapatay silang Hudyo na sibilyan, nagdidiwang sila? Hindi yun gawain ng mga Muslim. Hindi yun gawain ng Muslim. Hindi yung ginawa ng mga sahaba. Kapag nakapatay sila ng Quraysh na sibilyan nagdidiwang, hindi nga sila nanakit sa sibilyan na Quraysh o kahit sa off-duty na sundalo ng Quraysh. So, ibig sabihin, nagiging mahina ang mga Muslim dahil sa paglayo nila sa Islam. Bandang huli, wala silang sisisihin liban na lang sa kanilang mga sarili. At tingnan nyo na rin yung Hamas sa kanilang mga paraan ng pananalita. Yung mga babae nila, wala ngang hijab Marami sa kanila hindi nag-hijab, magrarally-rally, kumakanta, nagrarap, kung ano-ano. Hindi man na sila maikilalang Muslim ang marami sa kanila kung tutuusin. Pero yun na yung naging pagsubok sa kanila ni Allah. Inilalagay sila ni Allah doon sa lugar na magiging karapat dapat sila doon
upang iligaw kung sino man sa kanilang dapat maligaw at maging syahid ng kung sino man sa kanila ang marapat na biyayaan ng pagiging syahid. Bandang huli lahat ng nangyayari ay nasa pagtatakda ni Allah. Ibinibigay lang sa atin ni Allah ang karapat-dapat sa atin dito sa mundo at lalong makukuha natin ang karapat-dapat sa atin doon sa kabilang buhay. Yung nga, marami tayong matututunan sa ibang tao sa pagkakamali nila lalong-lalo na. So makikita natin mahina ang Palestine dahil malayo sila sa Islam kung tutuusin. Mahina. At ganito umiiral ang pakana ni Satanas. Kung ang mga Palestino sumunod sa payo ng ulama, itigil nila ang suicide bombing, itigil nila ang pandadamay sa mga sibilyan na Hudyo, walang idadahilan, kumbaga mga Hudyo, na pinsalain sila lalo. Tama nga Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, doon sa kanyang fatwa laban sa suicide bombing, sinasabi niya, sige, papatay kayo ng 2 sundalo sa suicide operation, sa suicide bombing. Pero pag gumanti naman ng mga yan, 10 doble ng sibilyan ninyo ang papatayin nila bilang kapalit. Ayun nga yung nangyari sa Gaza. Kaya nga nagdududa talaga ako dyan eh. May sabuatan talaga ang Iran at ang Israel. Kasi gumawa ng paraan ang Iran na himukin ang Gaza, na pumatay ng mga sibilyan ng sa gayon ng Israel ay magkakaroon din naman ng dahilan para pumatay ng sibilyan. Wasakin ang Gaza. Wasakin ang Gaza. O nahihirapan yung Israel sa tuluyang pagsakop sa Gaza kasi tuluyan naman may nagjijihad pa rin, maaring nagjijihad na may tamang jihad. Pero kung sa ugat ng nangyari-yari na ito, may paninisi pa rin sa mga Palestino. At yun yung kailangan nating ma-realize. Meron ding mali tayo na nagagawa kung bakit namamayani sa ating Satanas at kung bakit napagtatagumpayan tayo ng mga kampon ni Satanas. Tayo mismong naguhulog sa ating mga sarili sa patibong ni Satanas. At dun nga, sinabi ni Allah dun sa Surah As-Saba verse 20, chapter 34 verse 20, "Walaqad saddaka alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin." At naging totoo nga ang pag-aakala ni Satanas tungkol sa mga tao, nang marami nga sa mga tao ay sumunod sa kanya, liban na lamang sa grupo ng mga mananampalataya. Nang karamihan nga sa mga tao, oo, susunod kay Satanas. Pero syempre, hindi rin naman ibig sabihin yun na tayo ay matatakot na kay Satanas na susunod tayo sa kanya. O hindi na natin siya kakalabanin o hindi na natin siya sasawatahin o pipigilan. So ito yung kabilang sa mga patibong ni Satanas. Pero nga bukod pa rito, meron pang ibang mga taktika si Satanas. Ito na nga yung tinatawag ng mga scholar na talbis, iblis. Yung kanya mga taktika, mga estilo na maililigaw niya mga tao. Muslim man o hindi Muslim. Yung nga asalibu syayatin, asalibu syaitani fi idlalil insan. Ang mga taktika, ang mga teknik ni Satanas para iligaw ang mga tao. Sa sinasabi, la ya'ti syaitanu ilal insani wa yaqulu lahu utruk hadhihi al-umurul khairah. Si Satanas, hindi nga siya pumupunta sa mga tao ng direkta. Walang lakas at kapangyarihan si Satanas na gawin ito. Papakita siya sa tao, sa tunay niyang anyo, at sasabihin niya sa tao, iwan mo ang sala, o iwan mo ang mabubuting mga bagay. Hindi niya ito magagawa. At hindi rin niya magagawa, nalilitaw siya sa mga tao at sasabihin niya, if al-hadal umuros sayyi'ah, gawin mo ang masasamang bagay na ito. Hindi niya gagawin yun. Nadirekta niya sa ating sasabihin, iwan mo ang mabuti at gawin mo ang masama. Kay tashka fi dunyaka wa akhirik. So hindi rin sasabihin ni Satanas na iwan mo ang mabuti at gawin mo ang masama nang sa gayon ay may hirapan ka sa buhay mo dito sa mundo, mapapahamak ka, at gayon din sa kabilang buhay. Hindi ito gagawin ni Satanas. Li'annahu law fa'ala dhalika falan yuti'ahu ahadun.
falan yuti'ahu ahadun, dahil kapag ginawa ito ni Satanas, lilitaw siya sa mga tao, magpapakita siya at magsasalita, kakausapin niya sila ng direkta sa kung ano ang gusto niya, walang susunod sa kanya na kahit sino. Walang susunod sa kanya na kahit sino. Gago na lang yung susunod sa kanya, tanga, bobo, yun lang ang susunod sa kanya. Pero kahit yung pinakamasamang tao, magdadalawang isip. Alam niya si Satanas ang nagsasalita. So isipin niya, papapahamak ako rito. Kahit nga sa tao, di ba, halimbawa merong lalapit sa iyo na tao, nakilala mong masamang tao talaga. Magdadalawang isip ka pa kapag meron siyang ipapayo sa iyo. Kaya nga makikita natin itong ganitong taktika ni Satanas doon mismo sa nangyari kina Adam alayhis salam. Di ba, nang lumapit siya sa kanilang dalawa mag-asawa, kina Adan at Eva, sabi ni Satanas, hindi kayo pinagbawalan ni Allah na lumapit sa puno na ito, liban na lamang dahil sa kapag lumapit kayo dyan, kayo ay magiging kabilang sa mga mukhalladin. Kayo magiging immortal, hindi kayo mamamatay. O sa iba pang nababanggit, kapag lumapit kayo dyan kasi magiging anghel kayo. Si Satanas, nililinlang niya ang mga tao sa katulad ng paraan na ito kung paano niyang nilinlang si Adan. Nga, ulaw fa'ala dhalika falan yuti'ahu ahadun, kapag ginawa ito ni Satanas, walang susunod sa kanya na kahit sino. Walakinnahu yasluku subulan kathiratin. Subalit siya ay tumatahak sa maraming mga landas. Hindi siya nauubusan ng paraan para makarating sa tao at mapasunod ang tao sa kanya na gumawa ng masama at hindi gumawa ng mabuti. Yugarriru biha biibadillah. Na inililigaw niya sa pamagitan ng mga subol na ito, mga daan na ito, ang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito may mga tinukoy na paraan. So mahaba-haba itong chapter na ito tungkol dito sa mga patibong ni Satanas waliyadu billah. Kasi matindi ito. Inshallah. Babutan ng 19 yung natutukoy dito. Sa enumerate na lang muna natin inshallah. Ilista nyo. Sa pagmumukhain niyang tama, ang mali. Number 1, pagmumukhain niyang tama, ang mali. Number 2, dudulutin niya ang tao na magpabaya at magmalabis. Di ba yung mga Muslim, may mga Muslim nagpapabaya at ang iba nagmamalabis. Number 1, gagawin niyang mukhang tama, ang mali. Number 2, dudulutin niya ng mga Muslim ay magmamalabis o magkukulang. Pero ang tama, yung nandun sa gitna, yung katamtaman at makatwiran. Pangatlo, pagpigil sa mga tao na gumawa ng mabuti. Sa pamagitan ng pagdudulot na sila ay tamarin. So dinudulot niya na maging tamad ng tao. Binibigyan niya ang tao ng dahilan na huwag munang gawin ang isang bagay pagpaliban ito hanggang sa hindi na niya ito magawa. Halimbawa, tauba, dudulutin ni Satanas na hindi ka magtatauba hanggang sa mamatay ka na, wala na. Huli na ang lahat. Pangapat, inililigaw ni Satanas sa mga tao sa pamagitan ng kanyang mga pangako. So nangako si Satanas sa kanila. At inihiwalay ng mga scholar yung panlima. May kinalaman nito doon sa pang-apat pero inihiwalay nila. So habang nangangako si Satanas, pang-apat yun, di ba? Habang nangangako siya panlima, lumilitaw siya sa mga tao sa anyo na tagapagpayo o nagmamalasakit. Lilitaw siya sa mga tao sa anyo na nagmamalasakit. Actually, hindi nga lang si Satanas gumagawa. Kahit yung traidor na tao, ganito yung kanyang taktika. Ipapahamak ka. Shaitan din, ipapahamak ka, di ba? Magnegosyo tayo. May magandang negosyo, kambingan. Diba? Pag-umukhain niyang maganda yung kumbaga tagilid. Kumbaga pahamak si Satanas. Pang-anim,
yung pagdadahan-dahan. So hindi niya biglaan na nililigaw ang tao. Dinadahan-dahan niya. Dinadahan-dahan niya. Pangpito, dinudulot niya na makalimutan ng tao ang mga bagay na mabuti para sa kanila. Dinudulot niya na makalimutan ng mga tao ang mga bagay na mabuti sa kanila. Pangwalo, nabanggit na rin ito kanina, dinudulot ni Allah na matakot ang mga mananampalataya sa kanyang mga kampon. Pangsyam, pumapasok siya sa puso ng tao sa pamagitan ng mga bagay-bagay na pinagnanasaan ng tao. Babae, kasikatan, yaman, impluensya, papasok si Satanas sa puso ng tao sa pamagitan nun. Pagkain, baka may tao mahilig kumain, gagamitin ni Satanas yung masarap na pagkain para mailigaw ang tao. Pangsampo, pagdudulot sa mga tao na sila ay magduda, yung mga syubuhat, maaring magdududa sila o kaya masasadlak sila doon sa pagdududa. Dati hindi sila nagdududa pero dudulutin ni Allah pero dudulutin ni Satanas na sila ay magduda. 11, ito ni mga bisyo. Alak, sugal, yung mga ansab at azlam na matatalakay pa natin ang kahulugan ng mga ito. Yung mga ansab, yung mga altar na dito nagkakatay at yung azlam, yung mga panguhula sa pamagitan ng palaso o bala ng pana. So lahat ng bisyo, galing kay Satanas. Anong number na ba? Yeah. 11, di ba? Okay. So 11, 12, 13, 14 pala ito. Yung alak, sugal, ansab, at yung azlam, 11, 12, 13, 14. Okay, 15, salamangka. 16, yung natural na kahinaan ng tao. Sinasamantala ito ni Satanas. So bukod pa doon sa mga kanina yung pagnanasa ng tao, dito yung natural na kahinaan talaga ng tao. Yung kanyang kalungkutan, yung kanyang kawalan ng pag-asa, sinasamantala yun ni Satanas. 17, so specifically natukoy dito, yung kababaihan, ang pagnanasa ng tao sa kababaihan at pagmamahal sa mundong ito. 17. 18, music. Ang pagkahumaling sa musika at pagkanta. 19, pagpapabaya ng mga Muslim sa mga wajib. So 19 ito, lahat na natukoy dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, rahimahullah. So tatalakayin pa natin ito ng mas malalim sa susunod, inshallah. Na para malabanan ng tao si Satanas, importante na kilala niya si Satanas at kanyang mga taktika, katulad lamang din kung paano natin kinikilala kung sinong kalaban at anong kanyang mga taktika at sandata. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.